Para say, praise the Lord. Pagkipang ating mahal, pag tayo manalangin, minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah. O budakilan o pagpala namin Diyos sa manaming banal. Mahal namin Panginoong susulubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, pag-iisampay kami mapaglingkuran, mahal na Panginoon, sa mga pananambahan, O Diyos. Hallelujah, sa mga panalangin ng minamahal at kinagaling Evangelista Ulista Almeda, mahal na Panginoon, kami patawarin mo, Diyos, sa aming mga pagkukulang. Ikaw po, mahal na po yung maglangis sa banal salita, ikaw magpaunawa sa bawat isa, at ikaw bigyan ng karunungan sa iyong mga aral. Wala po akong magagawa, sa iyo lang po ako nagtitiwala at umaasa. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa hapon, sa gabing ito, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na po yung aming sinasulat din po, bahadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating dikilang Diyos na mahal at tayo po'y dadako po sa pakikinig sa ating mahal na Panginoon. Ngunit bago pang lahat, minamahal, aking po pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mabigyan po ba natin ng malakas sa palakpak ang ating mabait na Diyos, mga minamahal? Praise the Lord! Puri ng mahal ng Panginoong minamahal, and I give double honor to our dearly beloved double pastor, Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God. Praise the Lord. At minamahal, salamat sa ating mahal ng Panginoon na malapit na po ang birthday natin mahal ng pastor sa dinagdag ng mahal ng Panginoon ng taon sa kanyang buhay. Minamahal, lubos po tayo ng papuri, nagpapasalamat, minamahal. Praise the Lord. At pag-alaala po sa mga turo at aral na iniwan po nating dearly beloved normal assistant pastor, Linus Almeda. Praise the Lord. And double honor po sa ating beloved Mama Dear at sa kanilang pamilya, sa mga beloved Almeda children. At minamahal, malapit na rin po ang karawan nating beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Minamahal, sabay po sa ating beloved pastor at sa kanilang minamahal ng mga anak, manugang, mga apo, dawaling paggalang po, minamahal. Magandang gabi sa lahat po nating mga beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, beloved musician, sa inyo po minamahal kong mga kapatid, at sa lahat ng ating webcast viewer, minamahal, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong talakayin sa gabi ito, minamahal, ating topic, minamahal, our commitment to God. Ang ating pong commitment sa Diyos, yung ating pagbibigay ng ating loyalty, yung ating pagbibigay ng ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakalaga po ito, napaka-importante po ito sapagkat kung wala po tayong tinatawag na commitment o loyalty o pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po natin ma-achieve yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Napakalagang yung commitment. Ibig sabihin yung mga pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na ibinibigay mo yung total obedience, absolute obedience mo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya po, bakit po ito mahalaga, minamahal? Una-una, para maangkin po natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Bakit po ito importante, mga minamahal? Sapagkat kung tayo daw po, ito po ay importante dahil kung tayo daw po ay committed sa ating mahal na Panginoon, nagtitiwala, sumusunod, loyal tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos din po ay magiging tapat sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. He will guide our life so that we will be able to do His will. Gagabayan niya po yung mga buhay natin, minamahal. Kapag committed ka pala sa mahal ng Panginoon, nandun yung pagtitiwala mo, nandun yung katapatan mo sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, gagabayan ka ng mahal na Panginoon upang magawa mo ang kanyang kalooban. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tutulungan pala tayo ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So ganoong kahalaga, minamahal. At kanya pong isa-satisfy, no? Mararating po natin yung satisfaction, fulfillment sa buhay natin. Yes, maaaring hindi tayo ganoong kayaman, hindi tayo ganoong kakilala, Pero mga minamahal,
hindi naman tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagkus pinagpala pa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin ang Psalm chapter 25 verse 10, mga minamahal, from the book of Psalm chapter 25 verse 10. From the book of Psalms chapter 25 verse 10. All the paths of the Lord are mercy and truth, and to such as keep His covenant and His testimonies. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 25, talatay Gs. Lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan. Sa mga gayon, nag-ingat ng kanyang tipan at kanyang mga patuto. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita natin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. So mga minamahal, ang daan ng mahal na Panginoon ay kahabagan, katotohanan, kagandahang loob. At gayon din daw po mga minamahal sa mga nag-iingat sa kanyang mga salita, sa kanyang pangako, sa kanyang tipan, sa mga nag-iingat sa patutuo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, nagpapatuloy tayo, naglilingkod sa Diyos, iniingatan natin yung mga pangako ng mahal na Panginoon, iniingatan natin yung mga patutuo ng ating mahal na Panginoon, sa atin po ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. May isa po tayong kapatiran, minamahal, nagtatrabaho po siya sa isang pabrika. I think security guard po siya doon. Tapos mga minamahal, parang napansin nila na mababankrupt na. So, siya po ay nag-resign. And at the end, mga minamahal, nalaman nila nung malapit na mabankrupt na meron pala silang mga backlog ba. Kumbaga may babayaran yung company sa mga tao. May mga amount, malaking amount na hindi na ibigay doon sa mga trabahante. No? Including na po yung ating mahal na kapatid. So, ang ginawa po ng ibang union, ibang mga employee, nag-union sila, parang nag-against sila sa company. Yung ating mahal na kapatid, ayaw niya nang sumali. Mga minamahal, kumbaga, bahala ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po ano nangyari? Yung kaso, tumagal. Tumagal yung kaso. Mga minamahal, pagkatapos, mga minamahal ko, ang nangyari po, hindi nanalo yung kaso ng mga sumalungat sa company. So mga minamahal, sa madalit salita, hindi sila nabigyan dahil natalo sila. Pero ang nakakapagtaka at nakakabless, yung ating mahal na kapatid, minamahal na hindi sumali sa union, yung kukulang ng kumpanya, ibinigay sa kanya mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, maaaring tayo loyal sa ating company, maaaring tayo loyal sa ating mga amo, pero mas kailangan loyal tayo sa Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Kasi kung sa tao tayo mag-loyal, minsan ang tao hindi niya maibigay lahat. Amen po ba? Amen po ba? Minsan ang tao nagkukulang. Pero pag loyal ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Psalm chapter 31 verse 23. Psalm 31 verse 23. Minamahal. From the book of Psalms chapter 31 verse 23. O love the Lord, all ye His saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 31, ang talatay 23. O ibigin ninyo, Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat, at pinagigantihang lubos ang manggagawang palalo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ibigin natin ang mahal na Panginoon. Alam niyo po yung commitment, kasama po yung pag-ibig niyan sa Diyos. Halimbawa, yung pagdalo, yung ating pagbibigay, yung ating kabanalan, pagmumuhay na may kabanalan, may nakakakita man o wala. Kasi minamahal, kung may nakakakita at sumusunod ka lang pag may nakakakita, minamahal, ibig sabihin, men pleaser ka.
hindi ka God pleaser. Pero kung gumagawa ka kahit walang nakakita, hindi taong pinalulugdan mo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil alam mo, na bagamat walang nakakita sa iyo na tao, nakikita ka ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Di ba nandun yung ating loyalty? Yes, walang nakakita sa iyo na tao, pero nakikita ka ng Diyos. So mga naman, nasa ang iyong loyalty? Nasa tao o nasa Diyos? Pag sa Diyos ang iyong loyalty, sa Diyos ka nagtitiwala, kinukumit mo ang iyong paglilingkod sa Diyos, kahit hindi ka nakikita ng tao, alam mong nakikita ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Pinoproteksyonan, iniingatan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pinoproteksyonan, iniingatan ng Diyos ang mga matapat, ang mga faithful. Kaya sabi ng Biblia, ibigin natin ang Diyos minamahal dahil ang Diyos ang mag-iingat sa atin. God is committed also to watching out for you and caring for you. Dahil committed ka sa Diyos, ibinigay mo yung buhay mo sa mahal na Panginoon, ibinigay mo yung pagtitiwala mo sa Diyos, ibinigay mo yung pagsunod mo sa mahal na Panginoon, ang Diyos din committed na bantayan ka at ingatan ka, mga minamahal. Amen? Amen? Because we cannot outlove God. We cannot outlove God. We cannot outgive God. Hindi natin pwedeng higitan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng higitan yung ibinibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya kung committed tayo sa Diyos, committed din ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, kaya napaka-importante na committed tayo. Everybody say, praise the Lord. Malaki po yung kaibahan nito, yung commitment natin na ibinibigay nung wala pa tayo sa katotohanan. Malaki po. Malaking bagay po ito, minamahal, maunawaan natin. Noong ngayon wala tayo sa katotohanan, noon nang nasa reliyon tayo, grabe nating sunod-sunod, grabe nating dasal-dasal, mga minamahal, pabalik-balik yung mga rosaryo, grabe nating punas-punas sa mga ribulto, grabe nating pasan-pasan, pila-pila, minamahal, kahit ang daming tao, minamahal, every January, no, diyan sa dako ng Cebu, grabe nating pakikipagsiksikan sa mga tao, pinapakita natin na committed tayo, mga minamahal. Pero kumusta? Kumusta yung buhay natin? Nandun pa rin yung bisyo. Nandun pa rin yung kawalang pag-asa. Nandun pa rin yung kawalang katiyakan. Nandun pa rin yung kasamaan sa ating puso't isipan. Nandun pa rin, mga minamahal, yung pagiging materialistic natin. Everybody say, praise the Lord. Amen po ba? Wala tayong nakitang pagpapala, mga minamahal. Takot tayo. Pag magkasakit tayo, nag-iimbak tayo ng pera doon sa ospital. Hindi natin sinasabing masama ang ospital, hindi natin sinasabing masama ang gamot, hindi natin sinasabing masama ang doktor, pero wala nang ihigit pa sa mabait na Diyos, mga minamahal, na manggagamot at nag-iingat sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So dito, mga minamahal, mas makita natin na hindi nasasayang yung ating commitment. Hindi nasasayang yung ating pagtitiwala. Hindi nasasayang yung oras, panahon, pag-ibig, pagtatapat na binibigay natin sa Diyos. Bakit? Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Buhay sila Diyos. Amen? Alam niyo nung crusade, mga minamahal, sabi ko, talagang matcha-challenge kang mag-commit ng buhay mo sa mahal na Panginoon. Meron pong isa doon na brother, talagang kahit nakatungkod na, hirap pa maglakad. Opo, nakatungkod na, hirap pa maglakad. Nung mag-encourage tayo ng baptism, tingnan mo, minamahal, kung walang mga committed na mga Kristiyano, paano sila maaabot ng Ebanghelyo ng Diyos? Amen po ba? Paano sila makakarinig kung walang mga committed na mga Kristiyano? Nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng financial, umiibig sa gawain ng Diyos, nagbibigay ng panalangin na may pag-aayuno, nangangaral, nagsishare, humahayo, nagsasounding. Everybody say, praise the Lord. Nung mag-invite tayo ng baptism, uuwi na. Nakatungkod, nahirapan maglakad, papunta na doon sa gate.
sa pintuan. Ganyan. Sinalubong ng sounding team. Brother, saan po kayo pupunta? Uuwi na. Sabi niya, magpabautismo po kayo. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Minamahal nakumbinsi, kumbaga, nakuha yung loob. Nagpabautismo. Just imagine, mga minamahal, 3 years na pala siyang hindi makalakad pag walang tungkod. Pero pagkatapos ng bautismo, inangat yung kanyang tungkod. Pinalakas ng ating mahal po, umiiyak siya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal po kung walang mga committed na umiibig sa Diyos. Na nag-i-encourage. Everybody say, praise the Lord. Imagine, hindi niya yung makamtan kung hindi niya tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Kung walang mga committed na Kristiyano, unang-una ang ating dearly beloved noble pastor, Willie Estrada Almeida, yung kanyang commitment, yung kanyang panalangin, yung kanyang pag-aayuno, yung kanyang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Anong naging bunga? Tayo, naabot ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ikaw at ako pinagpala ng Diyos. Ikaw at ako na ilapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun ka-importante ang commitment, mga minamahal. Buong tiyaga, buong pagsusumikap, sinusunod ang kalooban ng Diyos dahil alam natin, hindi masasayang lahat ng ginagawa natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, minamahal. Ano daw pong karakteristik ng committed person? Ano daw po yung karakteristik ng taong committed, mga minamahal? May ugali pala yung taong committed, mga minamahal. No, actually, kanina ko pa binabanggit, minamahal. Loyal, tapat. Ang taong tapat, mapagkakatiwalaan. Amen po ba? A loyal person is trustworthy. Therefore, he is honest. Tapat. Ang taong loyal sa Diyos, mga minamahal, ang taong loyal sa Diyos, mapagkakatiwalaan. Ang taong loyal sa Diyos, tapat. Amen po ba? Amen po ba? Tapat siya sa Diyos at tapat siya sa kanyang kapwa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda po nun. Dati walang nagtitiwala sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Bugoy tayo, komedyante, sinungaling, no? May klaro mga istorya, bakakon. Everybody say praise the Lord. Wala nagtitiwala. Pero dahil sa mahal na Panginoon, inayos ng Diyos yung buhay natin. Tinuruan tayong maging tapat sa Diyos at tapat sa kapwa natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, Proverbs chapter 11 verse 3, basahin po natin. Proverbio 11:3, mga minamahal. From the book of the Proverbs, chapter 11, verse 3. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Amen. Sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 11, talatay 3, ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kaswailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam niyo po, minamahal yung mga tapat, yung mga may integrity, namumuhay na may integridad yung mga buhay. Kuminsan, kinukutsa yan ng sanlibutan eh. No, kagaya ng isa nating kapatid sa Dubai, kahit wala yung amo niya, gumagawa. Kahit na walang nakakita, kasi Kristiyano nga eh. So faithful siya. Ang sabi ng mga kapwa niya trabahante, uy, nasiraan ka ba ng bait? Wala namang nakakita sa'yo. Ba't ka gumagawa? Wala namang boss natin dyan. Huwag kang gawa ng gawa. Kumbaga, parang tinuturuan ba siya na huwag magtapat? Kristiyanong tunay umiibig sa Diyos, tapat yung kanyang pagtatrabaho din. Amen? Amen? Umiiyak siya pag kinukutya siya. Sabi niya, ginagawa ko ito hindi lang para sa company, hindi lang para sa aking mga amo, kundi ginagawa ko ito para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ngayon, that was decades ago. Ilang dekada na po yun, nangyari yun. Alam niyo po ngayon, mga minamahal, isa na po siya sa engineer, na hindi lang basta engineer,
kundi advisor na siya ng mga may-ari sa planta na yon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal po, nakakausap niya yung mga sheikh, yung mga mayayaman doon, mga minamahal sa Dubai. Isa na po siya sa, kumbaga, advisor, consultant na. Imagine, kung hindi siya nagtapat, maging consultant ba siya? Amen? Amen? Katulad niyo po, katulad ko. Kung hindi tayo nagtapat sa Diyos, tatagal ba tayo ng ganito, mga minamahal? Pero dahil sa ating pagtatapat, tapat din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga. If you are a loyal person, you are trustworthy. Pagtapat ka, ikaw ay pagkakatiwalaan. Ikaw ay honest, mga minamahal. 1 Chronicles chapter 11, verse 18. Buksan po natin, mga minamahal, unang Kronika 11:18. From the First Chronicles, chapter 11, verse 18. And the tree brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and he took it, and brought it to David. But David would not drink of it, but poured it out to the Lord. Amen. Sa aklat ng mga unang mga kronika, Kapitulo 11, talata 18, at ang tatlo'y nagsigsagasa sa buo ng mga Filisteo at nagsigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi ininom ni David yaon, kundi ibinuhos na pinaka-inuming handog sa Panginoon. Praise Lord. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mag-bless sa kanyang mga salita, minamahal. Sabi ni David, siya po ay nasa pakikipagdigma. Sabi niya, ako'y nauuhaw. Nauuhaw ako. Gusto kong makainom ng tubig. So yung ginawa ng tatlo niyang magigiting na sundalo, pinuntahan yung lugar na kung saan makakakuha ng tubig. So hindi lang basta kukuha, kundi makikipag-away pa sila. Kumbaga, ibubuhis nila yung kanilang buhay. Buhis-buhay na pagkuha ng tubig. Kaya nung makakuha sila ng tubig, hindi nakita ni David na hindi siya karapat-dapat. Dahil sa katapatan ng kanyang mga sundalo, hindi siya karapat-dapat uminom ng tubig na yon. Kaya ibinigay niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ganun po, minsan, buhis-buhay, minsan may sakripisyo, minsan talagang ibinibigay mo na lahat. Ganun po ang commitment sa mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, kung titignan po natin, mga minamahal, ulitin ko, yung ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hallelujah, walang ibang karapat-dapat ng ating commitment o loyalty, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang ginawa ni David, hindi niya tinanggap. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Imagine, magpapakamatay mga sundalo niya, makainom lang siya. Kumbaga, sino naman ako? Sabi ni King David. Kaya ibinigay niya sa mahal na Panginoon. Parang nagsasabi si Haring David, kung ikaw'y magtatapat, kung ikaw'y magiging loyal, kung ikaw'y magiging honest, karapat dapat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Alam niyo po, ganoon din po tayo, mga minamahal. No? Dahil sa commitment ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, beloved Almeida family, kailang buhay binigay sa gawain ng mahal na Panginoon, binigay sa salita ng Diyos. Kaya tayo din po, hinipo ng ating mahal na Panginoon, kinausap ng Diyos na magkaroon din tayo ng ating loyalty sa kanila, ating paggalang sa kanila, ating pagmamahal sa kanila. Bakit mga minamahal? Nung tayo ngayon nasa reliyon, grabe nating paggalang sa mga leader sa reliyon. Ni hindi nga nagbagong buhay natin doon. Ni hindi na gumaling yung ating mga karamdaman. Grabe nating mga offering. Grabe nating mga paggalang. How much more sa totoong mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon na dito naayos ang ating mga buhay. Dito gumaling ang ating mga karamdaman. Dito nakita natin na may totoong Diyos na nakikinig sa mga panalangin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, everybody say, praise the Lord. Ganun na lang po yung pag-ibig natin. Pagtitiwala, pagpapasalamat, paggalang. Amen po ba? Amen po ba? Sa taong nilangisa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, minamahal, nakabautismo po tayo doon
sa pangunang panalangin ng ating dearly beloved noble pastor, 170 po na mga newly converts ang tumanggap sa bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sila na po yung lumalapit sa amin para magpatotoo. May isang sister, mga minamahal, talagang palagi siya nakasalamin dahil may katarak po siya. 3 years na may katarak, mga minamahal, palagi nakasalamin. Grabe, mga minamahal. Pagkagaling doon sa bautismo, paglabas sa bautismo, mga minamahal, nagulat po siya kahit wala na yung salamin. Napakalinaw na po na kanyang paningin, mga minamahal. Hindi niya na sinuot. Amen! Everybody say, praise the Lord! Imagine 3 years, dala-dala niya yung salamin niya kasi katarak. Pero kamangha-mangha ang ating pinakamamahal na Panginoon. 3 taon yung pinagdusahan, ilang oras lang ipinakita ng ating mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, kaya napaka halaga na tayo maging tapat sa Diyos. Dahil ito yung pinakikita ng mahal na Panginoon sa atin. Tayo din pinagaling, tayo din binago, hindi tayo magsasakripisyo kung hindi tayo pinagpala. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Hindi tayo mag-offer ng panahon kung hindi tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Pagkatapos nating mag-offer ng ating panahon, mag-offer ng ating may babahagi para sa gawain nating mahal na panalangin, pag-aayuno, pagpupuri, nakikita natin, mga kababayan natin na lumalapit sa ating mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa Diyos, lumuluha, mga minamahal, dahil pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya, walang kalugihan. Amen po ba? Amen po ba? Walang kalugihan. Mga minamahal, bakit po, pag tayo magkaroon ng commitment, minamahal, nandun minsan yung hindi madali. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Natural po yun. Kasi katulad kay Nehemiah, noong siya inatasan ng Diyos na gawin yung templo, ayusin yung pader, ng Jerusalem, maraming mga kumukontra, maraming galit, may mga gusto pang kunin yung buhay niya. Pero mga minamahal, nagtiwala lang siya sa ating mahal na Panginoon. Just imagine sa panahon po nila, yung ibang mga Israelites gumagawa, habang gumagawa, may mga armas. Malapit lang sa kanila yung armas. Yung iba namang Israelites, minamahal nagagwardya. Pagkatapos magre-reliebo po yun. Gagawa naman yung iba magagwardya. Pero palaging handa. Kasi noon, ngipin sa ngipin pa mata sa mata, kaya may mga armas sila. Ibig sabihin, sa pakikibaka, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po easy go lucky. Kailangan tayo po ay sangkap ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama natin palagi ang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang banal na Espiritu. Everybody say, praise the Lord. Ang kanyang banal na salita. Amen po ba? Amen po ba? Kapag ikay mapanalanginin, mga minamahal, lalo kang lalangisa ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang iyong panahon binibigay mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, lalo kang bubusugin ng mahal na Panginoon sa karunungan na nanggagaling sa Kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagpupuri, ang pananalangin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, ay magpapalakas sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, kaya hindi madali. Basahin po natin Nehemiah chapter 5 verse 16 from the book of Nehemiah chapter 5 verse 16, mga minamahal. From the book of Nehemiah chapter 5 verse 16. Yea, also I continued in the work of this wall, neither bought we any land, and all my servants were gathered hither unto the work. Amen. Dito po sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 5, talata 16. Ako naman nagpatuloy sa gawain ng kutang ito, ni hindi man lamang kami nagsilbi ng anumang lupain, at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagpipisan doon sa gawain. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, nakakonsentrate po sila. Everybody say, praise the Lord.
Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, ganun din po ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganun din yung commitment natin sa Diyos. Concentrate po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Huwag po yung araw ng gawain. Nakikinig ka ng Word of God. Hawak-hawak mo yung cellphone mo. Tapos baka naglalaro ka pa dyan. Nakikita ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka namin nakikita, pero alam ng Diyos. Amen? Hindi ganyan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, minamahal, darating ang panahon, matatapos po ito. Ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng tagutom, hindi sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, habang tayo binubusog ng salita ng mahal na Panginoon, ibigay mo yung focus mo, ibigay mo yung panahon mo, ibigay mo yung oras mo para sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Minsan malungkot ka kay may mga kapatiran na yun nga, cellphone, naglalaro pa. Hindi po tayo natakot niyan, mga minamahal. Amen? Na oras ng gawain, dapat ang busugin mo, ang kaluluwa mo. Palapakan po natin na ating mahal na pagbusugin mo ang kaluluwa mo. Baka, kumusta yung commitment natin sa Diyos? Everybody say, praise the Lord. Nakaka-bless yung mga kapatiran kahit galing pa sa trabaho, kahit pagod, pupunta at pupunta sa gawain ng ating pinakamamahal pa yun dahil sa Diyos sila nangako. Amen po ba? Hindi sa tao. Everybody say, praise the Lord. Pag nasa gawain, ayaw na may kausap, ayaw na may makikwentuhan. Bakit? Gusto niyang mapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto niyang mabusog sa pagpapalang espiritual. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. How strong is God's commitment to you and to me? How strong? Gaano ka lakas? Gaano katibay ang commitment ng Diyos sa iyo at sa akin? Alam niyo po mga minamahal, itong paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, tayo ang nagpapakita ng ating commitment sa Diyos. Dahil kung pag-uusapan natin ang commitment ng Diyos sa atin, wala nang tanong pa. Buong-buo ang commitment ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero upang ating mapag-aralan, sabi ng Isaiah 46 verse 4, ating last two verses, mga minamahal, Isaiah 46 verse 4 and Titus chapter 2 verse 14. From the book of the prophet Isaiah, chapter 46, verse 4. And even to your old age I am He, and even to hoar hairs will I carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 46, ang talatay 4. At hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita, aking ginawa at aking dadalhin, oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Praise Lord. Tito 2:14, kindly, praise the Lord. From the epistle of Paul to Titus, chapter 2, verse 14. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Amen. Ito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talatay 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat na makasamaan, at malinis niya sa kanyang sarili, at ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kanyang sariling pag-aari. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanya mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. At sabi ng Isaiah 46 verse 4 sa Tagalog, mga minamahal, kindly po sa screen. 46 verse 4 sa Isaiah. At hanggang sa katandaan ay ako nga. Mula pa lang tayo ay bata, hanggang sa tayo tumanda, hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit pala maputi na yung buhok natin, kasama pa rin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan pag mahina ka na, konti na lang kaibigan mo. Amen? Kung minsan matanda ka na, minamahal, parang ang hirap na gawin yung mga dapat mong gawin. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, hanggang sa pagtanda natin, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa pagputi ng ating mga buhok, mga minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aking ginawa at aking dadalhin, o aking dadalhin at aking ililigtas. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Hindi tayo pinabayaan for how many years? Since 1991, mga minamahal, 2024 na po ngayon. Bilangin mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Bilangin mo ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Ang kanyang pag-aalay ng sarili sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay maging pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hati pong awitan ng ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, is worthy of our commitment. He is worthy of our trust. He is worthy of our loyalty, mga minamahal. Karapat dapat ang Diyos na alayan natin ang pagtatapat, pagtitiwala, mga minamahal. Hallelujah. At ang ating pagsunod, mga minamahal, bilang tanda na iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi niya po tayo iiwan, mga minamahal. Hindi niya tayo iiwan kailanman, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat sa akin, amen. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpagkailanman pupurihin sa ating awitan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Isentro niyo po ang ating puso't isipan sa mahal na Panginoon. Siyang lahat sa atin. Siyang lahat sa atin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpagkailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, dalhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kahulugan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpagkailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpagkailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw
nasa bigat ang iyong kaluwalhatian. Aking katatayan, salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-iiyak, sa iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iniwan, hindi rin pababayaan. Nagkapagligtas at pag-ibay na sa liyan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iniwan, hindi pababayaan. Magligtas at matibay na sa liyan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iniwan, hindi pababayaan. Nagkapagligtas at pag-ibay na sa ligan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Lahat pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, great the word, my dearest Jesus. Minamahal sa mga sandaling ito, tayo magkaisang panalangin sa ating mahal na Panginoon. Ating mga pangailangan, mga minamahal, lahat iparating natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal.
ating paglilingkod, mga minamahal. Patuloy tayong ingatan ng ating mahal na Panginoon hanggang sa pagharap natin sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin, hallelujah, padakilat o pagpala naming Diyos. Lumos kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga kabutihan. Ito na hindi kumukupas, mahal na Panginoon, yung katapatan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kaya't sa mga sandalig to, sa bawat ng panalangin po naming mahal, Evangelista Wilista, Almeida, the Prophet, the Loving God. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, digin na kami mga panalangin, mahal na Panginoon. Maging kami pagtatapat sa iyo, kami pagtitiwala sa iyo, kami paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At tunay na pagyamanin mo, Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Patuloy mo kaming ingatan, mahal na Panginoon, sa iyong mga kamay, O Diyos, hallelujah. Nalalakad sa kalooban mo, mahal na Panginoon, sa aming pang-araw-araw na paglilingkod. O Diyos, ikaw po mahabag sa may mga karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan. Sa may mga suliranin, bigyan mo po ng kalutasan, O Diyos, ang mga problema, ano mga pre-request sa aming mga kapatiran, mga pagpapalang material, physical, lalong-lalo sa spiritual, O Diyos, igawad mo po, mahal na Panginoon. Samahan kaming lagi, O Diyos, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minamahal ko tayo may mga karamdaman. Ipatong niyo po isang kamay sa inyong ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung kayo po may mga suliranin, minamahal, hallelujah, taas po natin dalawang kamay. Kung may karamdaman po, ang isang kamay sa ulo, ang isang kamay sa parte sa lawas na may karamdaman. Kung may mga suliranin, mga kahinaan, taas ang dalawang kamay. Minamahal, isipin niyo po ating mahal na pastor ang nanalangin para sa atin. Hallelujah, the prayer of a righteous man availeth much. Mga minamahal, tayo magkaisa, upo dakilan, mapagpala naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Mahal po yung minsan pa sa pangalan ng panalangin ng mahal Evangelista Wilisa Almeida, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasaway lahat demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng mga alinlangan, panlulupay-pay, demos of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, sickness be healed, problem be solved, voices be gone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ito yung minamahal na sa token of our faith. Tayo po'y tatalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilantad din ating pananampalataya at sabi nating mahal na pastor, million miles, tatakbong masamang espiritu minamahal kapag tayo po'y tumalon, sumigaw ng malakas, hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin at pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you po. Puri nating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy po tayo sa kanyang manalang gawain, mga minamahal. Ang ating salita, ating mahal na Panginoon magbigay sa atin ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. At minamahal sa ating pagpapatuloy, tayo po idadako sa ating mga announcement. Huwag niyo pong kalilimutan, minamahal, napakalaga ating mga pananambahan. Kahit na po tayo busy, bigyan talaga natin ng panahon ang pag-attend, minamahal. Diyan po ang ating kalakasan sa paglilingkod sa Diyos. No? Ito yung araw ng Merkules, kagaya po niya, alas 5 po tayo ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At sa Friday, ating overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Sabado, minamahal. At araw ng Linggo, alas 10 po tayo ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Facebook live po natin, ating webcast program, minamahal, sa GMCM Cebu Central Visayas. Sa Facebook po yan. At ang ating na po main church, GMCM Central Church. Nasa Facebook din po. At napapanood din po natin sa YouTube, mga minamahal. Ating Jesus Miracle Hour, tuloy-tuloy po minamahal. Every night except Wednesday at saka Friday, 8 to 9. Ating Jesus Miracle Hour. At minamahal for prayer and counseling, ito po ang ating number. Kung hindi po kalimutan, mag-text po kayo, tumawag po kayo. Kung nahirap po kayo makakontak, pwede po mag-text upang kayong mapaglingkuran, mga minamahal. At huwag natin kalilimutan, paghandaan po natin ating coming Golden Church Anniversary o 50th Church Anniversary this coming 2025. February, minamahal, para tayo makapag-ipon na po at mag-pray na God will provide, minamahal, na tayo maka-attend na ating 50th Church Anniversary. At patuloy din po natin isama sa prayer, minamahal,
kagaya po nga this coming June 28, birthday po ng ating beloved noble pastor, Willie Estrada Almeda, at birthday din po ng ating beloved minister, Willie James Almeda. Minamahal, we'll be celebrating. Magpapasalamat po tayo sa pangalan ng Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng totoong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, kung tayo may pagkakalob, hindi lang ating prayers, kundi mga gifts, mga minamahal, pwede niyo po yung ihanda, minamahal, para sa birthday po ng ating dearly beloved pastor. Puri po ating mahal na Panginoon, minamahal, para sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo sa ating closing prayer at aking binibigay pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved preacher, Brother Peter Rago. Samahan po natin siya, minamahal, sa prayers. Tayo pong lahat ay manalangin. Praise the Lord. Amen. God bless po sa atong beloved ordained preacher, Richard Abad. Hallelujah. Magambog kita sa may porero panagbulag-bulag. Mahal na mo lang itong amahan sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang pinakataas na pagdaig, pagsimba, paghimaya, iya lamang sa tungguy dalay ng Diyos. Salamat o Diyos, mga taong magkabiyon. Ikaw ang gidaig, simba, himaya sa Espiritu kamaturan. So, nung dalangin sa mga Pastor Willie Estrada Almeda, ikaw naging uban ka na mo, gikan sa pagsugod sa MC Jopo Solim, hallelujah, sa mga patutuo, sa mga kaiksunan, ikaw buhi, nga mong gisimbag, yalagaran, hallelujah, praise the Lord, mahal mo lang itong amahan sa mga uliton, sa mga beloved choirs, hallelujah, ikaw nagabuho sa mga balaang presensya, hallelujah, pa sa mga kapulong mga halag, ikaw magapanalangin, hallelujah, hallelujah, financial, physical, material, ug labaw sa tanan sa spiritual, mahal mo lang itong amahan sa mga ebanghelyo, nagkitala sa mga beloved ordained preachers, ng pagkaon sa mga kalag, namutisukan niya sa mga hunaw na kasingkasing na mga ning kinabuhi, hantun sa mga pagbalik, malamang lang itong amahan, malamang lang itong amahan, hallelujah. Ang temporary na mo pa nagbulag-bulag, malamang lang itong ikaw mag-proteksyon sa mga bata, hantun sa mga tigulan, hallelujah. Dadam na sila sa tagsa-tagsa kapanimalay nga may kalipay, kalinaw, silang hunaw na kasingkasing, hallelujah, bisan pa sa mga sunod sa panimbahon.